Isang pagpapala para sa akin at muli sa pangalawang pagkakataon ay makapagbahagi na naman ang salita ng Panginoon sa kanyang kalagitnaan. Kahapon, I was with my aking dalawang anak. Pumunta po kami sa Festival Mall dahil ilang araw na rin po mula na nagkasakit ang may bahay ng sirapet ay hindi po kami nakakalabas. So I asked my kids, so 16-year-old getting to yung 6 at pumunta sa mag-mall. At nung pumasok po kami sa Festival Mall ay bumungad sa amin ay isang ewan ko kung sino makapunta rito doon, ay ang tanawin na saan ay ang tema ay tungkol sa kasal. Mahay na naman, punyo na naman, at ang kapanahon na ng wedding. Isang a very special event na nangyayari sa buhay ng lalaki at ng babae. At alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, ay meron din po tayong tinatawag na wedding. Ano po? Pagkamat yan ay ang pagdating ng Panginoon, hinango ko po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapon ito sa tema ng pagkaroon ng commitment sa bawat isa. At ito nga po, Ephesians verses 1-6. Ang title po ng mensahe ito ay tayong pinagkaisa ng Diyos. Huwag nawa nating paghiwalay. Tayong pinagkaisa ng Diyos, huwag nawa nating paghiwalay. Hindi lang iba, hindi nating paghiwalay. Ang sulat po na ito ay sinabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Sulat kung saan ay nais nang iparating ang kanyang mensahe doon sa mga nakasama niya nung unang siya ay pumunta sa lugar na yun, sa Asia Minor, kung saan siya ay naghayo ng mabuting balita. At sa Efeso ay nakasama niya ang mga kapatiran doon. Kaya nung panahon ay nahiwalay siya at nakulong siya, ay gayon na lamang ang kanyang pagkanais na maiparating sa kanila ang napakahalagang katotohanan. Maaring sa kanyang saloobin ay mahalaga ito para sa mga kapatid. Tayo mga kapatid, kabilang sa mga tinipo ng Diyos mula sa iba't ibang dako, sa iba't ibang kalalagayan ng buhay. Tayo man ay may edad o bata o may nalayo man ang ating pinanggalingan gaya namin mula sa Saudi Arabia o dito man o ano man ang kalalagayan natin sa buhay, tayo ay mapalad. Kung tayo ay manampalataya ni Kristo, tunay na tayo ay mapalad. Sapagkat dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, ay dito po ang mga katotohanan kung ano tayo bilang mga Kristiyano, ano tayo bilang mga anak ng Diyos. Mapapansin po natin sa chapter 1, 2, and 3 bago dumating sa passage na ito, ay sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay lubos na pinagpapala sa spiritual na kalalagayan. Sapagkat simula pa man, hindi pa man tayo nilalang, simula pa man, ay hinirang na tayo ng Diyos. Tayo mga mananampalataya kay Kristo. At kung tayo naman ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, papalat ka rin, minamahal. Sapagkat dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito upang makapakinig ang kanyang mga salita. Kung maaaring makalakas ng mga tao ng Diyos na kanyang tinipon sa lugar na ito. Isang malungkot na katotohanan din na sa pangyayari sa ating kapanahunan na maging ang usapin tungkol sa marriage ay nagiging malabnaw na lamang. Ang mga ikinasal noong panahon ng 40 years ago or 50 years ago, the mindset of those who were married that time is much different than the mindset of those who are married or who were married in our time. Sa usapin ng spiritual na bagay sa kaisipan ni Apostol Pablo, nais niya na ang iglesia na ginamit siyang instrumento ng Diyos upang maitatag yun,
ay magpatuloy. Kasi nasa loob siya ng kulungan, hindi niya alam kung makakalabas pa siya. Subalit ang binhi na kanyang, o ang aral na kanyang itinuro sa mga kapatiran doon sa Efeso, ay nawa, sana'y huwag maging walang kapakinabangan at magtigil dahil sa kanyang kalalagayan. Alam niyo po, pag nawala ang isang leader ng iglesia, hindi maiwasan ang may pagkalungkot. Maaari yung iba ay mawala ng gana at hindi na magpatuloy. Parang ito ay naman ang puso ni Apostol Pablo sa mga panahon yun. Kaya gayon na lamang ang kanyang sulat sa mga taga-Efeso na mariin ang kanyang pagnanais na ang pakay niya ay ang mga panampalataya ni Kristo sa lugar na yun ay hindi lamang mag-umpisa sa kanilang panampalataya, kundi maging matatag, magpatuloy hanggang sa wakas. Naroon man siya o hindi. Sa ating pong talatang na nabasa, sa passage po natin na napakinggan sa hapon ito, kapansin-pansin ang unang katotohanan na maaari nating pagbulay-bulayan at ito ay magiging batayan kung bakit natin kailangan huwag paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Sa verses 1 to 6 po ay this passage divided into three major sections. Uumpisahan ko po kung ano ang batayan kung bakit huwag natin dapat na paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Una, isang pagkat tayo pinag-isa ng Diyos. Hindi ko ba? Hindi tayo ang gumusto sa Diyos upang mahalin natin siya o mahalin niya tayo. We don't have that. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi ko ba? Wala nang humanap sa Diyos sapagkat ang bawat isa ay makasalanan. Subalit kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, hindi ko ba? Alam na po natin lahat siya. No? Ano ang pinaka-basis kung bakit kailangan natin panatilihin na tayo ay dapat mag-isa? Una is sa verse 4, Ephesians 4 verse 4. May isang katawan at isang espiritu. Kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa na pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo, isang Diyos, at Ama nating lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ang pinagpapatayan ay ang Diyos na nag-isa sa atin ay isa. Ano? Siya mismo ang gumawa upang tayo mag-isa. As a supporting verse to that is the verse 3. Sabi doon, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang Diyos mismo ang siyang nag-unite sa atin. Tayo'y kanyang pinag-isa. Pinagbuklod tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Nung tayo ay hindi pa manampalataya, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa ating mga puso. Na sa pagtanggap, sa pagkadinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan, ng Ebanghelyo, ay siya'y kumilos sa ating mga puso, sa ating kaisipan, nang tayo magkaroon ng kaunawaan sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang panampalataya ay pinagkaloob sa atin. Dahil yan, hindi sa ating mga sariling kaalaman o mas magaling tayo o mas marunong tayo, kundi dahil sa gawa ng ng Espiritu. The regenerative work of the Holy Spirit is the main reason why we are able to believe that Jesus Christ is God and Lord and Savior. Ang banal na Espiritu ang siyang ang tawag nito. Sa iba't ibang kalalagayan natin siya ang pumupup sa atin. No? Upang madala tayo sa isang sitwasyon kung saan tayo ay makakarinig ng salita ng Panginoon. Ang Diyos mismo, unang-unang pinakabasihan natin ng ating pagkakaisa ay ang Panginoon. Isang dahilan pa kung bakit dapat maisa-isip natin at ilagay natin sa puso natin ang kahalagahan ng pagiging iisa natin sa panampalataya. The bond of peace in the word of the Holy Spirit. Naalala niyo po ang panalangin ng ating Panginoon si Kristo doon bago siya napako sa
krus ng Kalbaryo. Naalala niyo po kung saan yan? The Garden of Gethsemane. At alam niyo po, sa dami-dami na pwedeng ipanalangin ng Panginoon sa Kristo, ay isang bagay ang dapat natin maalala. Pinalangin niya po ang ating pagkakaisa. Yan po ay makikita natin sa Juan. Sa John 17 verse 20. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, kundi sila rin naman ng mga sumasambalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na sa akin at ako'y sa iyo. Sana sila ay manatili sa atin upang ang sanglibutan ito ay sumasambalataya na ako'y sinusugo. Hindi, paring sa atin po ay mahalaga ang pagiging united. Tayo man ay Reformed Baptist. O sabihin na lang natin, within the Reformed Baptist denomination, iglesia, ay hindi po natin 100% masasabi na tayo ay nagkakaisa. Although, yan ang nais ng Panginoon. At yan ang sinasabi ng banal na salita. Subalit, naniniwala po ba kayo? Sino po dito sa atin na buong-buo sa kalooban? Ano ang mangyayari? Ipaglalaban po ang pagiging isa namin kay Kristo. Mare, sa ating buhay may asawa ay minsan pag nainis tayo sa ating asawa ay maaaring nagbabago ang ating pananaw, ang ating commitment ay nagiging malabnaw at bumabalik ang ating pagiging makasarili na siyang nagbubukso sa atin na bakit nga ba ako? Minsan nagtatanong tayo, bakit siya ang napangasawa natin? O bakit kaya siya pa? Pinagdalo-dalo. Nakalimutan, maaari natin makalimutan yung napakahalagang turo tayo ay kinasal. Sinasabi doon na for by this the man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one, di ba? Ganyan din sa atin, mga kapatid, tayo na pinag-isa ng Panginoon. Ito ay gawa ng Banal na Espiritu. Ito ay batay sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ito ay pinanalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya marapat lamang na tayo maging isa sa isip, salita, at sa gawa. Subalit ang tanong, mga kapatid, paano natin pag-isahin ang ating mga sarili bilang sa pananampalataya bilang mga anak ng Diyos? Paano natin pag-isahin ang ating mga sarili? Una, dito sa ating passage, nakita na po natin ang balikan natin sa verse 2 na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Binigyan po tayo dito ng masasabi natin ito po yung mga katangian ng loob. In fact, this is tinatawag na inner graces ng ating Panginoong Diyos. Gawa ng Banal na Espiritu sa atin upang mapanatili natin ang aming pagkakaisa. Maraming dahilan kung bakit hindi po tayo pwede magkaisa. Bagaman tayo mga anak ng Diyos. Maraming dahilan. I will not name them all. Of course, napakarami. One, maaaring tatlo. Bibigyan mo ng tatlo. Una, tayo ay nagmula sa iba't ibang region ng bansang ito. Ang Bisaya daw ay mortal na kaaway ng Ilocano. Subalit maraming mga mag-asawa na Bisaya sa Ilocano. Very ironic. May matanda at may bata. Maaaring kaiba ang kanilang pananaw. Bagamat sila ay magkapatid sa pananampalataya, isang opinyon ng isang nakakatanda, ibang opinyon ng nakakabata, maaaring isang dahilan kung bakit hindi sila pwede magkaisa. Hindi ba? Maaaring sa pananaw ng isang misis, sa pananaw ng isang mister, sa kanilang mga sitwasyon ay bagamat sila ay magkapatid sa Panginoon ay pwede maging dahilan upang hindi sila magkaisa. Ang isa ay may mataas na pinag-aralan, ang isa ay mababa ang pinag-aralan, bagamat magkapatid sa Panginoon, maaaring pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaisa.
sa karanasan. Maaaring bago ka pa lang, kapatid, ikaw ay paroon ka pa, ako ay pabalik na. Hindi mo pwede huwag mong sabihin na mas magaling ka pa sa akin sa usapin ng doktrina. Maraming pwede tayong pwedeng kakaharapin na dahilan kung hindi tayo mag-isa. Kaya ito, ang panuntunan ayon sa passage na sinulat ni Apostol Pablo upang tayo ay pwede magkaisa. Sa gayon, mabigyan natin ng paluburan, kalulatian ng ating Panginoon Diyos. Na bago man siya tinako sa krus, ay pinanalangin niya. Una, ay ang sabi sa verse 2, na may lubos na kapakahumbabaan. Or, basahin ko rin siya siguro sa wikang Ingles. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility. All humility. Ano ang ibig sabihin ng all humility? Kapakumbabaan sa Tagalog, ito po ay ang katangian ng isang tao kung saan ay ibinababa niya ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin na umupo ka sa mas mababa na upuan at kundi yung tingin mo sa sarili mo, bagamat ikaw ay nasa mataas na kalalagayan o antas ng karunungan, ay ibinababa mo ang sarili mo upang makasabay ka doon sa iyong, halimbawa, hinahayuan, sasabay ka roon sa kanyang katatayuan. Kung ikaw ay magkakaroon ng isang fellowship, halimbawa, ay hindi mo panindigan na ikaw ay isang mas mataas sa kanya. Bagkus, ikaw ay magpapababa nang sa gayon magkaroon kayo ng common ground upang kayo ay magkaisa. Isang katangian na ito'y gawa ng Banal na Espiritu. Actually, humility is one of the fruits of the Holy Spirit, mentioned in Galatians 5. At ang alam po natin, ang madaling sigurong unawain ng humility is ang kabaliktaran. Ano ba ang kabaliktaran ng humility? Pagmamataas. O pagmamayabang. Sabi din, pagmamayabang or being proud or having that sense of pride. No? Sa anuman ang kanyang kinalalagyan, ano ang kanyang katauhan, ano ang meron siya, ano ang kanyang kakayanan. Sabi sa salita ng Panginoon Diyos tungkol sa pride o ang pagiging mataas. Sabi daw sa Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes dishonor, but with the humble is wisdom. Kaya yun yung mga katotohanan, yung karunungan kung saan makakamtan mo sa pamagitan ng pagiging magpakumbaba. Ano ang sabi ng anong sabi sa 1 Peter 5 verse 5? You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ating Panginoon sa Kristo, bagamat sa Diyos ay nagpakababa, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin. Kung hindi siya nagpakababa, ang sarap ng buhay niya sa kalulatian kasama ng Ama. Hindi po ba? Subalit siya ay nagpakababa upang tayo ay kanyang mako. Kung tayo po ay may katangian ganyan, alam ko, mahirap ito gawin. Lalo na kung tayo ay nasa sitwasyon kung saan wala namang dahilan upang tayo magpakababa. Subalit alang-alang sa pagnanais ng Panginoon Diyos na tayo ay maging isa sa pananampalataya, ano man ang ating kalalagayan, ito po ay hinihingi o ini-expect ng Panginoon Diyos sa atin. Pangalawa, paano ba natin mapanatili ang ating pagiging isa sa Panginoon? Alam niyo po, bago ko sasabihin ang pangalawa, nais ko pong dagdagan kung ano po ang mga bagay-bagay patungkol sa unity ng mga mananampalataya. Ngayon ay laganap ang economical fellowship ng maraming mga kakristyanuhan. Ito ay batay sa pagnanais ng bawat isa na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng sa
sektor ng pananampalataya, whether you're a Christian or a Muslim or a Buddhist or Shinto or a Hindu or whatever religion you are, we can be united. Subalit sa pagiging Kristiyano, ang pagnanais ng Diyos tayo pag-iisa ay hindi po kapareho ng pagnanais ng mga grupong yun. No? Kasi, unang-una, ang sulat na ito na isinulat ni Apostol Pablo ay naka-address sa mga mananampalataya. Sa chapter 1, verse 1 or verse 2, nakalagay doon, to the saints na pinabanal ng Diyos sa Efeso. So nandun na given na yung katotohanan na ang pagkakaisa na ito in the bond of peace is addressed to the believers. Tayo na mga mananampalataya, tayo ang ina-addressan ni Apostol Pablo sa pagiging isa. Pangalawa, ang dahilan, paraan upang tayo ay mapag-isa. Ayon sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawa, yung bunga ng humility. Kung wala pong humility, hindi po ito mangyayari. Yung pangalawa. Anong sabi doon sa pangalawa? Sa Tagalog? Gentleness. Sa ibang translation, meekness. Sa Tagalog, ito yung kaamuan. Maamo. Nakita na kayo, ito ang isang katangian ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, di ba, he is, sabi niya sa Matthew, ito isang katangian ng Panginoon sa Kristo ng pagiging kanyang meek. Siguro, madali natin intindihan ito, maintindihan ito. Nakita na kayo ng isang tao na magaspang. Brusko. Matigas ang salita. Nakita na kayo ng gano'n. Ang kabaligtaran noon ay ang kamwa. Magiging maamo. Yun ang katangian ng Panginoon. Ano ba ang ninanais ng Panginoon na maging imahe? O anong makikita niya sa atin? Iba ang imahe ng Panginoon sa Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sabi niya, di ba? Na nawa ay malaman natin ang kaalaman na tayo daw ay we have to build up, edify one another, ang sa gayon sa ating pamumuhay ay maging katulad tayo sa wangis ng Panginoon sa Kristo in the fullness of the stature of Jesus Christ. Yun ang ating aim natin na maging katulad tayo sa Panginoon sa Kristo, di ba? Kung siya ay meek, ay dapat habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, 10 years, 15 years, 20 years, lalo tayo nagiging meek na katulad ni Jesus Christ. Ano ang mapakinabangan ng isang meek? Sabi doon sa Matthew chapter 5, sabi, blessed are those who are meek, for they shall what? Inherit the earth. Sabi ng Panginoon sa Kristo, come to me, for I am gentle and meek, and I will give you rest. Sa isang taong, isang maamong tao, ay tiyak na magkakaroon ka ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng kapanatagan sa isang taong maamo. Kung tayo mga kapatid, sa ating pakikitungo sa ating mga kapatiran, at tayo ay maamo, ay maraming lalapit sa atin. Hindi sila magdalawang isip na lapitan tayo. Hindi lang siyempre upang maaaring kung tayo ay pinagpala ng Diyos sa kasaganaan, hindi lang upang tayo ay utangan, kundi tayo ay kaibigan marami. Madali tayong lapitan kung tayo ay maamo katulad ng ating Panginoon. So, the first, how are we going to keep the unity of the faith, of our faith? Yung keep kasi na unity in the spirit, sa ating pananampalataya, the meaning of the keep there is to guard. Bantayan natin na hindi mawala yung ating pagiging iisa sa pananampalataya. So, nandun ang kapakumbabaan, nandun ang kamuan. Pangatlo ay, ano ang, nakikinig po ba tayo? Patience or long-suffering. Kung meron kang pagpakumbaba, ang susunod niyan ay pagiging maamo. At ang kasunod niyan ay ang pagiging pasensya. Sabi doon sa Philippians chapter, alam niyo mga kapatid,
hindi lang tayo tinawag ng Diyos upang maligtas, kundi gayon din naman upang, sabi daw sa Philippians 1:29, for to you it has been granted for Christ's sake that not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. You know, to be patient, to have that long suffering, ay isang sakripisyo. Ay ikaw ba'y, kapag ang iyong kasama sa bahay, or ang iyong minamahal, ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ay magdadala sa iyo ng sakit ng ulo, mahirap maging mapagpasensya. Hindi ko ba? Lalo tigit kapag mainit ang panahon. Mahirap. Ang maupo dito sa oras ng pagpapangangaral at makinig sa salita ng Diyos ay nangangailangan ng mahabang pasensya. Hindi ko ba? But katulad ng sinabi dito, we are not only called to be saved or to believe in Christ, but also to suffer. Maaring ang pagsasuffer natin ay dahil sa tatlong bagay, pwede tayo mag-suffer. Maaring ito ay dahil sa ating inherent na kalalagayan, tayo pinanganak na ganito, kaya tayo nagsasuffer. Or marahil ang suffering na yan ay nagmumula sa ating mga kapatiran. Pwede rin ang suffering natin ay nagmumula sa kapatiran. Maaring sa kanilang hindi pag-iingat sa pananalita ay tayo ay mag-suffer. No? Or maaring ang suffering natin ay nagmumula mismo sa providensya ng Diyos, ay pwede tayo mag-suffer kung ito ay ang kanyang layunin sa pagbuhay natin. Tayo nilikha ng Diyos, may kanya-kanya tayong tahakin sa buhay. Kung yaon ang ating kalalagayan sa panahong ito, kung tayo ay Saul sa panahong ito, we don't know, one day we will be like Paul, according to the providence of God. So we might suffer, but we have to trust God that during this suffering, we continue to keep the unity of the faith among brothers. And last but not the least, paano ba natin panatilihin ang ating pagkakaisa? Ayun tinatawag dito na embedding one another with love. And this kind of love is that godly kind of love. It's called agape kind of love. The unconditional love. Kung paano sa ating kalalagayan na makasalanan, malayo sa Diyos, kaaway ng Diyos, tayo ay kanyang minahal. Kanyang pinakita ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. But God demonstrated His love. And that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun kadakilang pagmamahal. Kaya ba natin magmahal? Sa ating kaaway. Kung ang ating pagmamahal ay nawawala, o ang ating pagkakaisa sa pananampalataya ay lumalabnaw dahil lang sa inis, o dahil lang hindi tayo makapagpapay, o hindi tayo mapagpasensya, o hindi natin kayang ibaba ang ating sarili sa sandaling panahon, o hindi natin pwedeng ipakita sa ating mga kapatid na maaaring tayo maging katulad nila sa kalalagayan nila. Mga kapatid, ito ay kalulungkot ng ating Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, kung tayo man ay kumain dito, ano man ang ating ginagawa, bigyan natin siya ng kaluluwa. Sa pagkakaisa, pwede ba natin bigyan ng kaluluwa ng Diyos? Nawa, mga kaisa hapon ito, ay napagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Kung paano nanatili ng Diyos ang ating pagkakaisa in the band of peace. Sabi doon, it is the Holy Spirit that keeps us. Kung hindi man tayo nagkakaisa, mga kapatid, huwag natin sisihin ng Diyos. Sapagkat sa punto de vista ng Panginoon Diyos, pinag-isa niya tayo. Kung hindi man tayo nagkakaisa, dahil ito ay kagagawin na rin natin. At anong solusyon? Of course, bigyan tayo ng inner graces ng Panginoon Diyos upang tayo ay maging isa. Be humble. If you need to suffer, you suffer for Christ, for the sake of Christ. And love. So, ganito ang nais ng Diyos sa bawat isa. Puri ng Panginoon Diyos sa kanyang mga